Ano nga ba ang cardiomegaly? Paano nga ba nagkakaroon ang isang tao ng heart enlargement or itong cardiomegaly? At babalik pa ba sa normal ang puso kung ito ay magamot? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Nurse Dayan, ang inyong host dito sa Tagalog Health Talks. Sa pagdaan po ng mga panahon, napansin ng mga doktor hindi lamang dito sa Amerika kundi sa iba't ibang panig ng mundo na mas dumarami ang kaso ng mga pasyenteng nagkakaroon ng enlarged heart or itong cardiomegaly sa medical term. Ano nga ba ang cardiomegaly? Ang salitang cardiomegaly ay tumutukoy po ito sa abnormal na paglaki ng puso. Sa cardiomegaly, ang mga kalamnan o yung muscles ng puso ng pasyente ay kumakapal o kaya naman ito ay masyadong nababanat or nai-stretch, nagiging dilated ang mga kalamnan ng puso kaya't ito ay lumalaki kaysa normal. Maaaring panandalian or temporary or permanente itong paglaki ng puso. May mga cases na buong puso ang lumalaki or kumakapal at may mga pagkakataon din naman po na isang bahagi lamang nito ang nagiging apektado. Ano nga ba ang mga sintomas ng cardiomegaly? Ang ilan po sa mga karaniwan na palatandaan ng lumalaking puso, heart enlargement or cardiomegaly ay ang madalas na pagkahilo, pamamaga or pamamanas lalo na sa ating binti at paa o sa tiyan ng pasyente, fatigue o yung palagiang nawawalan ka ng lakas gawin ang mga bagay-bagay, palpitations o irregular at malakas na tibok ng iyong puso, paghabol sa iyong hininga, pananakit ng dibdib o chest pain. Bakit nga ba nagkakaroon ng cardiomegaly or enlarged heart ang isang pasyente? Kapag lumaki or kumapal ang puso ng isang tao, pwedeng nangangahulugan ito na may isang medical condition. Halimbawa, ang pagbubuntis, pagkakaroon ng anemia, hypothyroidism, hyperthyroidism, kidney failure, COPD at iba pa na nangyayari sa katawan ng pasyente para mas higit na magtrabaho ang puso para ito ay makapag-supply ng sapat na dami ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan. O kaya naman ay pwede rin itong dulot ng problemang nangyayari sa loob mismo ng puso ng pasyente. Halimbawa, kung siya ay na-diagnose ng cardiomyopathy, heart valve disease, hypertensive heart disease, myocarditis at iba pa. Ano ang mga risk factors na maaaring makapagpataas ng tsansang magkaroon ng heart enlargement? May tatlong karaniwang mga kondisyon na pwedeng makapagpataas ng tsansang magkaroon ng cardiomegaly ang isang pasyente. Una, ang pagkakaroon ng family history ng isang heart muscle disease o yung karaniwang cardiomyopathy na tinatawag. Kung kayo po ay may kapatid, ang inyong ama or ina ay na-diagnose ng cardiomyopathy, mas mataas po ang risk ninyo na mag-develop din ito. Ikalawa, ang pagkakaroon ng high blood pressure. Usually, halimbawa kung ang inyong blood pressure ay palagi ang mas mataas sa 140/90, lalo na po kung ang inyong hypertension ay uncontrolled. At ang ikatlo ay ang pagkakaroon ng iba pang heart disease. Ano ang mga posibleng komplikasyon ng cardiomegaly o lumalaking puso? Ang mga karaniwan po dito ay ang una, heart failure. Ang heart failure, ito ay isang kondisyon kung saan hindi na makapag-pump ng maayos ang puso para masuplayan ng tamang dami ng dugo ang iba't ibang bahagi ng katawan. Ikalawa, ang pagkakaroon ng buo-buong dugo or ito yung tinatawag na blood clots sa Ingles sa loob ng puso. Itong blood clots na ito ay maaari pong dumaloy sa baga or lungs
ng pasyente at maaari rin itong blood clots na magresulta sa isang heart attack or myocardial infarction o kaya naman ay sa isang stroke. At ang ikatlong posibleng komplikasyon ng cardiomegaly ay ang pagkakaroon ng cardiac arrest sapagkat ang lumalaki pong puso or ang enlarged heart ay pwedeng magresulta sa either sobrang bilis or sobrang bagal na tibok ng puso kaysa normal. Ito ang tinatawag na arrhythmia sa medical term. At itong arrhythmia ay pwedeng mauwi sa isang cardiac arrest. Ano ang mga karaniwang gamot para sa cardiomegaly? Karaniwang naiireseta sa mga pasyenteng may enlarged heart ang mga sumusunod. Una, antiarrhythmics para matulungan ang inyong puso na magkaroon muli ng normal na ritmo sa pagtibok nito. Ikalawa, angiotensin converting enzymes, inhibitors o yung tinatawag na ACE inhibitors tulad ng lisinopril para mapababa ang tumataas na presyon ng dugo or para makontrol ang hypertension. Ikatlo, anticoagulants para naman mapababa ang tsansang magkaroon ng pamumuo ng dugo sa loob ng puso. Ikaapat, beta blockers. Ito ay para makontrol din ang hypertension ng pasyente. At ikalima, diuretics para mailabas ng katawan ang sobrang asin at tubig sa loob ng katawan ng pasyente. May iba't ibang generic names at brand names para sa mga uri or classification ng gamot na ating nabanggit, kaya't mahalaga na kayo po ay makapagpa-check up sa inyong doktor para mabigyan kayo ng angkop na medisina. Bukod po sa mga uri ng gamot na ating nabanggit, maaari ring magrekomenda ang inyong doktor na lagyan kayo ng isang pacemaker para magkaroon ng normal at steady na ritmo ang pagtibok ng inyong puso. Heart valve replacement or repair kung ang sanhi ng inyong cardiomegaly ay ang isang unhealthy heart valve or pwede rin naman po siyang mag-suggest ng isang coronary artery bypass surgery. Babalik pa ba sa normal na laki ang puso ng isang taong may cardiomegaly kapag siya ay nagamot? May ilang tao po na ang sanhi ng paglaki ng kanilang puso ay dahil sa mga temporary factors. Halimbawa, ay ang pagkakaroon ng impeksyon sa puso o kaya naman ay ang pagbubuntis. Sa mga ganitong pasyente ay malaki ang posibilidad na manumbalik sa normal na laki ang kanilang puso. Ngunit kung ang nagdulot ng heart enlargement sa pasyente ay ang isang chronic na medical condition, halimbawa tulad ng hypertension, COPD, arrhythmia o irregular na tibok ng puso, cardiomyopathy at iba pa, maaaring itong heart enlargement ay maging permanente na rin. Mahalagang patuloy mong iinumin ang mga gamot na irereseta sa iyo ng iyong doktor at sundin ang mga treatments na kanyang ipapayo. Paano nga ba maiiwasan ang pagkakaroon ng cardiomegaly? Una, makakatulong ang regular ng pakikipagkita sa iyong doktor, halimbawa ay kada taon, kahit wala po kayong nararamdaman na anumang sintomas ng cardiomegaly. Mahalaga ito sapagkat mas masusuri kayo ng inyong doktor ng mabuti at maaari siyang magrekomenda ng mga angkop na diagnostic test tulad ng chest x-ray, echocardiogram, MRI at stress test para sa mas detalyadong pagsusuri para makita ang hitsura, laki, hugis at function ng inyong puso. Sabihin din po sa inyong doktor kung kayo ay may malapit na kapamilya, halimbawa ay ang inyong ina, ama or kapatid ay na-diagnose ng cardiomegaly. Ikalawa, magkaroon ng heart-healthy lifestyle sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, mahalagang ma-monitor ang inyong presyon ng dugo, lalo na po kung kayo ay na-diagnose ng hypertension or high blood pressure.
Kung tumataas ang inyong cholesterol level at ang inyong blood sugar, lalo na po kung kayo ay may diabetes or kung kayo ay may mataas na risk sa pagkakaroon nito. Ikalawa, maging compliant sa pag-inom ng mga iniresetang gamot sa inyo ng inyong doktor. Kung kayo po ay may napansin na anumang side effects mula sa inyong iniinom na gamot, makipagkita po kayo sa inyong doktor para masabi ito sa kanya. Huwag tuluyang ihinto ang pag-inom ng mga naireseta niyang gamot nang wala niyang pahintulot. Ikatlo, kumain ng masustansya at balanced diet na mayaman sa fiber at mababa sa taba at sodium. Ikaapat, pagkakaroon ng regular na ehersisyo or physical activities. Ikalima, iwasan or limitahan ang pag-inom ng alcohol. Ikaanim, iwasan or itigil ang paninigarilyo. At ikapito, huwag gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot sapagkat ang mga ito ay maaaring may masamang epekto sa iyong puso. Kung nais nyo pa pong makapanood pa ng iba pang Tagalog health videos, pakilike lang po at mag-subscribe dito sa ating channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Tian at maraming salamat po sa inyong panonood. Tagalog Health Talks.